Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2 lalaki patay sa pamamaril sa Cotabato City. Sigalot sa pagitan ng Thailand at Cambodia ikinabahala, tigil putukan pinanawagan. Bagyong Emong nakalabas na ng PAR, pag-ulang dala ng habagat magpapatulo. Malawak ang pinsala sa Hilagang Luzon, iniwan ng Bagyong Emong. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Dead on the spot ang 2 lalaki matapos pagbabarilin sa Barangay Bagua 1, Cotabato City kahapon Hulyo 26. Ayon sa ulat, kinilala ang mga biktima na sina Aminuddin Muhammad at Hasanul Ibrahim, pawang mga residente ng lungsod. Binaril sila sa bahagi ng Purok Mabagel, Sitio Pagalungan ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Lumalabas ng posibleng may kaugnayan sa ilegal na droga ang motibo sa pagpaslang sa 2 biktima matapos ma-recover ng pulisya ang ilang drug paraphernalia sa crime scene. Nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sigalot sa pagitan ng ASEAN member states na Thailand at Cambodia. Sa isang statement, hinikayat nito ang 2 bansa na resolbahin ang issue ng naaayon sa international law at mapayapang paglutas sa hindi pagkakaunawaan. Sa kabilang banda, inihayag ni United States President Donald Trump na nakausap na nito ang mga leader ng 2 bansa na pareho manong nagnanais ng ceasefire o tigil putuka. Noong Huwebes nang sumiklab ang palitan ng airstrikes sa borders ng 2 bansa, dahilan para lumikas ang ilang mga residente. Nagpatupad na ng martial law ang pamahalaan ng Thailand sa 8 distrito nito na malapit sa border ng Cambodia. Hindi bababa sa 32 na ang nasawi, kabilang ang ilang sibilyan, mga sundalo at ang commanding general ng 7th Infantry Division ng Royal Cambodian Army na si Major General Dong Somnia. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Bagyong Emong. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang Bagyong Emong o ngayon si Tropical Depression Komay, humigit kumulang 800 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Wala na itong magiging direktang epekto sa lagay ng panahon sa bansa, bagamat asahan pa rin ng patuloy na pag-ulan na dala naman ng habagat. Samantala, katakot-takot na pinsala ang iniwan ni Emong sa ilang probinsya sa Hilagang Luzon, gaya sa Pangasinan at La Union, kung saan 2 beses na naglandfall ang bagyo. Patuloy ang clearing operations ng mga otoridad sa mga nagsitumbahang puno, poste ng kuryente at mga bahay at establishmento na nawasak sa pagdaan ng bagyo. Libo-libong residente rin ang nananatili sa evacuation centers matapos mapinsala ang kani-kanilang mga tahanan habang lubog pa rin sa baha at wala pa ring supply ng kuryente sa ilang lugar. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.